Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Politico. Tungkol ito kay dating Speaker Martin Romualdez at kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Author, ayaw makulong. Bunuan may be pressured to implicate Romualdez in flood control scam. Fajardo. Former DPWH Secretary may be under significant pressure to implicate former House Speaker and incumbent later Representative Ferdinand Martin Romualdez in the flood control controversy. This is according to Attorney Adi Fajardo, a spokesman for Romualdez, noted that Bunuan has not implicated the former speaker since the scam came to light in July of 2025. So sabi ng abogado, nakakapagtaka po kasi nga ngayon siyempre nasa hospital arrest. May posibilidad na siya halimbawa maklear siya medically ay siya ay lilipat sa regular na kulungan. Yan ay siyempre medyo maraming pressure sa utak niya. I think he's more than 80 years old. Sabihin natin na sa takip silim siya ng kanyang pananatili sa ating mundo. Kaya medyo malaki ng pressure sa utak niya. With his petition, ito, si Bunuan ito with his petition to become a state witness, it would not be a remote possibility that Bunuan might be asked to fill the evidentiary gap to link the former speaker, Fajardo said. Sa ngayon kasi, wala pang malakas na ebidensya laban kay Martin Romualdez. So, nagsalita na po ang ombudsman na i-drop nila ang mga kaso ni Bunuan para maging state witness. So, agree ako dito sa sinasabi ng abogado o spokesperson ni Martin Romualdez na posible ang kapalit sa pagiging state witness ni Bunuan ay magsasalita siya laban kay Martin Romualdez. Posible yan. Okay? Opinion ko lang ito. Kasi yan ang sinasabi ng abogado o spokesperson ni Romualdez. So, ibig sabihin, medyo nangangamba ngayon ang kampo ni Romualdez sa posibleng gagawin o salita ibubunyag ni ex-secretary Manuel Bunuan. Kaya lang, nevertheless, hindi pa rin ako pabor yung gagawin siyang state witness dahil ang alam kong prinsipyo, ang state witness should be the least guilty. Dahil siya, DPWH Secretary, how can he be considered least guilty? Walang lalabas na pondo dyan sa flood control kung hindi dadaan sa kanya. Marami siyang alam. So, I will be very sad kung makalabas siya sa kulungan at maging state witness. Lalong tumitibay ang espekulasyon ng karamihan na mayroong selective justice itong nangyayari ngayon. Hindi pa rin ako maniwala na darating ang panahon na i-didiin nila si Romualdez. Kasi nagbanta na si Romualdez, kung idiin nyo ako, ididiin ko rin kayo. May alam din ni Romualdez na mga pangyayari o pag ipasabog niya ito is magugulantang ang mga powers that be. Kaya kahit malaking posibilidad yung sinasabi ng abogado o spokesperson ni Romualdez, it will never come.
Kasi kailan pa yon? 3 months ago? Yung hindi pinagbigyan si Romualdez na mag-travel sa Singapore for medical check-up. Tapos, nagkaroon ng pre-departure hold order. Mula noon, wala namang balita sa kanyang kaso. Kala ko, isasampan na nila yung kaso. Wala naman. Nauna pang nakulong si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Kaya, lalo la akong naniniwala na mayroong cover up dito sa flood control, itong gagawin nilang state witness si Bunuan. Nung una, sinasabi ng Pangulo na may tiwala ako kay Bunuan. Hindi siya yan involved. Oh, nung pumutok ang issue nung July, nung nagsabi siya na mahiya naman kayo, ang dami nang nananawagan na sibakin niya si Bunuan. Hindi naman niya sinibak. It took time nung lumalabas na talaga yung baho, saka na lang niya tinanggap yung resignation. O ngayon, lumalabas na mayroong kinalaman si Bunuan sa flood control. Tapos ngayon, gagawing state witness. So, ano ngayon ang ipagmamalaki ng Pangulo ngayong SONA? July 27 ata. Napakulong natin ang mga big fish. Sino ngayon ang sasabihin niyang big fish? Napakulong natin si Marcoleta dahil sa 75 million na campaign donations niya. That's corruption, that's plunder. Yun ba ang kanyang ipagmamalaki? Napakulong natin si Jingo Estrada. Yan ba ang kanyang ipagmamalaki? Wala. Kaya, yung talumpati na yun na mahiya naman kayo, babalik sa kayo ang mahiya sa taong bayan sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan ng Mugero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Uncle sa natagaan ng Mugero. Mga dagko na gid nga boslot. Balay ni Uncle. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gid ang imong atop. Mapulihan na ko. Pulihan. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Uncle sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. At sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulihan ning akong atop sa sin, abago. Ako maulanan. Oo. Napulihan na ning akong atop ng 15 na katuig. Aya pa napulihan. So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 og 1.
grade 4. Ay, sige. So salamat kayo, Col.